Yo, what's up mga kasikerhead? Ito po si Shoe Checker. Welcome to my channel. Ngayon mga kasikerhead, ang pag-uusapan natin ngayon is yung matagal ko nang kinakampaign regarding po dito sa vouch. Yan. Pa-vouch ka, di ba? Mga kasikerhead, hindi ko naman po minamasama yan. Okay nga yan kasi parang pagdo-double check mo yan sa sa isang reseller kung legit pa siya o hindi. Ang problema lang kasi dito kasi mga kasikerhead, most of the time kasi ng mga ganito naaabuso po ito. Kadalasan po ito ginagamit din po ito isa sa mga parte ng pang-i-scam. Yes, tama po mga kasikerhead. Kasi marami po mga kasikerhead ang mga legit reseller, tapos yung item naman ay hindi. Isa rito sa pamamaraan na para sa akin na ginagamit din po nila mga kasikerhead. Hindi ko po sinasabing masama yan, hindi ko nilalahat po. Kasi mga kasikerhead, may nakita kasi akong post dito sa Kobe Section PH na isang legit group na group siya, especially on Kobe shoes. Ito, yan. Ayan yung post na yan. Ayan po yung isa sa lagi ko pong sinasabi mga kasikerhead. Yung palagi ko pong sinasabi sa inyo na mag-ingat po kayo sa mga nagpapavouch na yan. Hindi po yan 100% accurate kagaya na nangyari nito. Ang nangyari kasi mga kasikerhead is nung tignan nyo yung mga kasikerhead, ito yung isa sa mga sample na sinasabi ko na scam talaga. Maraming nag-ano sa kanya, maraming nag-vouch sa kanya, makikita nyo naman, yan. Diba? Kahit man ako, diba, kahit naman sino, pag nakita yan na marami nag-vouch sa reseller, automatic parang maniniwala ka na kaagad. Diba? Walang kaduda-duda. Diba mga kasikerhead? Ayan sinasabi ko na mag-ingat po kayo sa mga nag-vouch ng ganyan. Lalong-lalo na kapag hindi nyo po kakilala na nag-vouch kayo sa isang tao. Ayan. Siyempre naniwala si sir, diba? Ayan na ngayon mga kasikerhead. Ang palagi ko sinasabi sa inyo, mag-ingat po kayo. Hindi po kasi 100% talaga na yung pagpapouch na yan is nakakatulong. Nakakatulong siya, oo. Pero hindi ginagamit na rin kasi para kasi sa mga na-encounter ko, parte rin po ito sa ginagamit po talaga na pang-i-scam. Automatic yan, sasabihin niya. Pansinin niyo po yung pattern mga kasikerhead. Karamihan ng ganyan din mo si sir. Diba, naniwala siya, tinuloy niya yung transaction, nagpadala siya ng pera. Ngayon wala pala, scammer pala. Kung gaano karami yung nag-vouch doon sa tao na to, sasabihin ngayon si sir na lang ngayon mag-isa. Siya na lang ngayon mag-isa naghahanap, ngayon mingi pa siya doon sa admin. O nasa na yung mga nag-vouch. Di ba na walang parang bula mga kasikerhead? Ganyan ang sinasabi ko po mga kasikerhead. Hindi na po siya 100% accurate or guarantee na legit yung reseller. Ngayon, nasaan na ngayon yung mga nag-vouch? Di ba nawala? Wala ka na ngayong mahagilap ni isa sa kanila. Tanungin mo yan, hindi ka na re-reply ng mga yan. At ano pa lagi sinasabi? Sabi niya 100% na-hack daw yan, na-hack. Hindi yan akin, no? Na-hack yan. Di ba? Na-hack. Sabihin na-hack yan. Pero mga kasikerhead, di ko lang kasi alam bakit hindi pa i-ban. Dapat kasi automatic kasi para sa akin mga kasikerhead. Automatic dapat binaban na kagad yan sa group. Pero pansinin nyo, pag binan nyo yan, damay siya. Sabihin niya na-hack siya. O di ba pag na-hack yun, ibig sabihin, di ba mga kasikerhead, ikaw na mismo ang may-ari ang magsasabi na hindi ko na po yan account. Iban na po nyo yan, wag na po kayo maniwala, ito na po yung bago, di ba? Ang hirap mo ngayon mapatunayan niya mga kasikerhead, di ba? Ganyan na lagi po sinasabi ng mga
mga nahakuno o na nangi-scam na hindi daw sa kanila yon, di ba? Gawin yung mga kasiker, di ba? Hindi ka naman ba na-alarma na na may nag-about sa pangalan mo, hindi mo ba makikita? Sabihin natin, in sake of argument na hack nga yan. Pero dapat mga kasiker, automatic po yan, binablock na yan ng admin. Para hindi na po yung makapanloko. Diba? Or kusa na mismo yung may-ari na hindi po ako yan, pasensya na po, na paki-block na po yan. Or sasabihin na hack, kinopya. Meron pa yan mga nila sinasabi, kinopya daw yung hindi daw siya yan, kinopya lang daw yung account niya. Diba? Pero pansinin niyo talaga, pag pinaban niyo po yan, automatic po, kasama rin siya. Diba? Sabihin niya na hack po kasi, sabihin kinopya. Tapos pag naban siya, sasabihin is kasama siya sa mapablock automatic, sasabihin na hack daw. Dapat ikaw na mismo ang magsabi sa admin mismo. Gumawa ka ng statement na hack yung account mo. Ba? Tingnan niyo sa dami ng nag-bout sa kanya. Kahit sino may maniniwala talaga na legit na reseller to eh. Sabihin natin legit yung reseller, okay. Pero hindi po yan talaga guaranteed na ngayon. Hindi natin kasi alam kung totoo ba yan. Kasi pansinin nyo lagi po yung pattern mga ka-sneakerhead. Kaya nga sabi ko sa inyo, para sa akin, hindi na po effective sa sneaker world ang vouch po. Hindi na po talaga para sa akin. Kita nyo ito yung pong good example. Kaya tinatawag yun vouch pa more. Diba? Nasaan na ngayon yung mga nagsasabing legit yan? Yung reseller na to o tao na to. Diba? Nawala na parang bula. Kita nyo sa dami niyan, no? Diba mga kasikired? Ngayon wala nang makakontak na sa tao. Di ko na alam kung ano nangyari. Kasi nawala nang parang bula eh. Diba mga kasikired? Ito yung lagi ko sinasabi po sa inyo mga kasikired. Mag-iingat po kayo. Wala pong iba tutulong sa inyo kundi sarili nyo. Ako, ang ginagawa ko po, nagbibigay po ako ng pre-legit check. Gamit natin ang check. Diba? Ayan po yung ginagamit ko na pag-LC. Kasi mga kasikired, pansinin nyo yan eh. Hindi ko kasi maintindihan. Bakit tinutulungan ko na kayo na maano yung sapatos? Diba? Na ma-LC nyo yan. Ang lagi kong pinopromote po sa inyo mga ka-sneakerhead is wag po kayo magpapadala kagad ng pera. Wag po agad mga ka-sneakerhead. Kasi wala pong tutulong sa inyo yung kahit gaano karami yung nag-vouch dyan, yung mga ganyan. Wala po talaga. Kita nyo na scam siya. Humihingi siya ng tulong ngayon sa admin. Sana matulungan si sir, sana makita to. Pansinin mo, di ba? Nasaan na ngayon? Like siya sabi, nasaan na yung mga nag-vouch na yan? Hindi natin alam, baka kasabot din yung mga yan. Or mga magkakaibigan yan. Di ba? Nagpadala si sir ng pera, hindi dumating. Kaya susunod mga kasikired, para maiwasan na po itong ganito, is mag-meet up na lang po kayo para safe po. Meron talagang mga, sabihin natin malalayo yan. Ganoon talaga, sir. Ingatan nyo yung pera nyo. Hindi, gawin mo sir, kung ayaw may pag-meet up, maghanap ka na lang ng ibang reseller na pwede ka mag-meet up na ganyan. Ito para po sa ito pa yung isang opinion ko po mga kasikired. Maghanap na lang po kayo ng pwede nyo ma-meet up. Di ba? Maganda kasi yung
kakaliwaan po yung transaction po mga sneakerhead. Lalo na po, dumadami na po yan. Laging sinasabing gas-gas na hack. Diba? Na-hack yung wala naman talagang aamin yan eh. Mahack man yan o totoo man yan o hindi. Ganyan lagi sinasabi na hack. Diba? Pansinin nyo lagi po yung pattern. Ganyan po yung mga pattern mga sneakerhead. Kaya ingat po kayo lagi sa pagbabouch. Hindi ko sinasabi masama po ito. Isa lang po ito sa step. Pero wag po kayo basta-basta naniniwala. Wag na wag po mga sneakerhead. Sana matulungan natin sana mabalik yung pera ni Sir. Hopefully, I'm praying. Sana ma-resolve to. Sana naman ito sa may-ari ng itong si may-ari ng account na yan. Sana naman is makipagtulungan ka sa kanya, Sir. Kausapin mo siya. Or sa admin, sana naman, Sir, i-block na sana ito. I'm calling all sneaker group sa mga social media. Pag meron na po sanang nagreklamo sa inyo na ang tao nito ay hindi sinabi na mismo na may-ari na nahack yan, automatic po sana mga sneakerhead. Kasi kung ako po, based po sa akin kung nangyari sa akin sa account ko niya, ako na mismo magsasabi na huwag po kayo maniwala sa account na to or i-block na po nyo ito. Kasi ayoko na kung nahack man yung account ko, ayoko na po sanang meron pang mabiktima. Diba? Ganun yung sila yung sinasabi. Bakit kadalasan wala nagsasabi niyan eh sa mga nahack na hindi sila sinasabi, hindi ako yan. Ibang taong gumamit niya, nahack ako. Diba? Kasi mga base po talaga sa mga kasi may mga IT akong kasama sa trabaho tsaka web developer. Iba-iba. Sa panahon daw talaga ngayon mga kasneakerhead, marami daw talagang gumagaya ng account. Ayan, 90% yan. Pero yung sasabihin daw na nahack yung account mo, parang ang based on sa mga napagtanungan ko, out of 100 kung ilang percent is 30 to 20% lang daw. Kasi lalo na kung ginagamit mo yan lagi, iniingatan mo yan at nakalagay lang yan sa isang device. Diba? Napakahirap niya kasi mga kasneakerhead, tandaan nyo diba, tuwing maglalagin kayo sa ibang device or diba, ibang computer, yung account nyo, diba, humihingi na kung ano authentication. Ganun po yung mga kasneakerhead. Pero hindi ko sinasabing na nang scam si Sir. Hindi ko sinasabi ng scam siya, pero para sa akin po kasi hindi na po siya 100% talaga mapagkakatiwalaan. Kagaya, ito po yung magandang example po. Isa yan sa mga example po na nangyari. Na yung pagbabouch po, hindi po guaranteed yan na legit new reseller. Kasi para sa akin, isa po yung sa mga paraan na pang-i-scam po, mga kasneakerhead. Kaya hopefully and pray sana mabawi ni Sir yung pera niya. At sana hindi na po maulit ang mga kasneakerhead. Kaya hanggang sa muli po, lahat po yung sinasabi sa inyo mga kasneakerhead, ugaliin po ninyo magpa-legit check para hindi po kayo naluloko. Hanggang sa muli po, paalam po.